Sana po ipapagpatuloy nga natin ito. Sana po ito'y makatulong sa ating mga kababayan. Sana po ay kahit papaano matupad ang aking pangarap na pagbaba ko bilang Pangulo, wala na pong gutom na Pilipino. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nataon naman na nagkaroon ng krisis pa sa gitnang silangan sa Middle East. Nakita naman natin ang pangyayari ng kagera, nagtaasan ng presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sabay-sabay, lalong-lalo na ang pagkain. Kaya yun ang binabantayan namin na mabuti. Na kahit papano, na yung hindi ganong kabigat ang magiging epekto sa taong bayan. Yun ang aming binabantayan. Kasi wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayo magagawa. At nataon nga itong programang ito. At sana po ipapagpatuloy nga natin ito. Sana po ito'y makatulong sa ating mga kababayan. Sana po ay kahit papaano matupad ang aking pangarap na pagbaba ko bilang Pangulo, wala na pong gutom na Pilipino. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Po, mahal na Pangulo, sa puntong ito, inaanyayaan po natin ang ating Pangulo upang magtungo sa ibaba ng stage para sa photo opportunity kasama ang ating mga benepisyaryo. May galit sila. May galit sila. Ang laki-laki ng galit ng mga ito eh. Ang sasabi lang naman natin, hindi naman ho kami lahat ng mga tao ay mapapaniwala sa sinasabi nyo lang. Dapat alam po ng mga tao ang context kung bakit kayo galit kay VP Sara. Siyempre, Sa totoo lang, Mama Bing, bilang mga abogado, Attorney Rowena Gonzon and Attorney Harold Respicio, sa tingin niyo ba may naging malaking ambag si Ramil Madriaga sa impeachment proceeding o limitado lamang ang kanyang naging papel? no, Attorney Respicio. Sa totoo lang, Kathy, hindi ko siya kilala. At hindi ko alam yung mga sinasabi niya. That alone proves na walang relevance yung sinasabi niya. Ngayon, napapanood natin yung statement niya, supplemental affidavit. Kunikwento niya lang naman na kung paano siya nagtransaksyon, bumili daw ng mga Ducati. Asaan yung connection mo kay VP Sara dyan? Asaan yung mga specific instruction? Asaan yung personal na affiliation ninyo? Wala naman. Hindi ka kita kilala. Ang boring-boring mo magsalita. And by the way, madam, sa sinabi mo nagpapasikat kanina doon sa loob ng committee, hindi natin kilala tong mga tao nito. Ang papangit nilang lahat sila mukhang effeminate. Ang pinakamukhang masculine na dyan ay si Laila de Lima. Napakataas ng kanyang testosterone. Grabe yung napansin ko nga eh. Sabi ko, there's something going on. There's something wrong. Kasi yung itsura nila talaga nagre-reflect from the outside na yung stress. May galit sila. May galit sila. Ang laki-laki ng galit ng mga ito eh. Ang sasabi lang naman natin, hindi naman ho kami lahat ng mga tao ay mapapaniwala sa sinasabi nyo lang. Dapat alam po ng mga tao ang context kung bakit kayo galit kay VP Sara. Siyempre, pinakulong ni PRRD si Secretary Leila de Lima noon. Ang pangalan nito, si Terry Ridon naman, na dating Urban Poor Commissioner, na tinanggal ni Digong dahil by 7 times by travel abroad at ang kanyang commission ay urban poor. So, dapat to may konteksto naman kung bakit itong mga congressman na to ay tila parang
gigil na gigil sila. Sinasabi natin, kung ganyan po kayo, di magbilang na lang kayo dyan kung talagang may numbers kayo. Sige, total, kung gusto nyo talagang tapusin yan para ipa-prove to the Supreme Court na may due process dyan, ihiring-hiring nyo dyan, i-accept nyo na sa Senado ang articles of impeachment. At doon, anong mangyayari sa Senado, Attorney Respicio? Tulad nga ng sabi nyo kanana, Attorney Guanzon, 14 lang or 15 ang makukuha nating boto sa Senate. Ayon sa saligang batas, 2/3 ang kailangan, 16 out of 24 votes ang kailangan natin makuha para ma-impeach. Atras na si JVRC to. Oo. Baka matalo kasi siya, di ba? Oo. Kapag i-compute mo lahat, kahit sabihin pa natin wala si Robin Padilla dyan, si Bongo, si Bato de la Rosa, 14 lang po ang boboto. Kaya mga at max, at most. Kaya mga kasama namin dyan sa Congress, tama na po, inuubos nyo lang ang inyong panahon. At pera ng bayan. Oo, at kung ginagawa nyo yan para lamang tuparin ninyo yung binayad sa inyong mali-maleta at envelope, mag-shift na lang kayo ng objective. BBM, baguhin mo yung instruction. Kung ang instruction dati ay ipasa yung impeachment kay VP Sara, gawin mong instruction ngayon na ipasa nila yung pagbaba ng presyo ng langis, Oo. pagtanggal ng VAT at excise taxes tulad ng panawagan ni Congressman Leandro Leviste. Correct. Dapat na para kami maging pro-BBM naman, tanggalin mo na yung VAT, sir. Oo nga po. Tanggalin mo na yung VAT na yan. Hindi lamang sa excise tax na yan. Kung hindi talagang ibaba mo rin, tanggalin mo yung VAT sa mga gasolina, crudo, gasol, etc. At babaan mo na yung VAT na yan sa mga basic commodities, lalo na po sa gamot. Kasi hindi na po talaga kaya ng Pilipino, BBM. Yan lang naman ang hinihiling namin sa iyo. Itong mga minions mo, impeachment ng impeachment. Pa talagang meron dyan sa impeachment na yan? Maleta. Mukhang, based on what you're saying, mukhang naniniwala kayo. But if not, is there anything na nagda-doubt po kayo? Anything na sinabi po ni Madriaga kahapon na nag-doubt kayo? In my honest opinion dyan, Cheryl, nakita nyo na umiyak pa si Madriaga. Buti kung parang crocodile tears lang ang ginawa niya, pero talagang umiyak siya ng gusto Anong ibig sabihin nung pag-iyak niya, no? Pinagmamasdan ko yung kanyang yung kanyang emotional upheaval niya. Anong ibig sabihin nun? Kaya sabi ko, kung itong si Madriaga, puro kasinungalingan ang sinasabi niya sa kanyang supplemental affidavit, samantalang that was taken under oath, no? At hindi nagbago. Naging para bang iniisip ko, naging consistent din ang kanyang testimony. Paano mo pa ipauulaanan yan? Oo. Ngayon, pangalawa, sinuggest ko pa nga sa aming chairman na imbitahan natin itong mga taon to. Si Nolasco, sila Chica, Gina Acosta, imbitahan natin yung mga yan. Oo. Para malaman natin talaga totoo na kilala ba nila itong si Madriaga. Ngayon, yun lang sa akin, no? Kaya sinabi ko, itong affidavit na ito, maaari maging smoking gun to Sapagkat look, pag inipitan namin yung mga taong binanggit niya, at sinabi nila na totoong nangyari yan, sinabi nila, no? Of course, sasabihin nila na hindi totoo yan. Pero, for example lang, talagang naipit sila at sinabi ang totoo yan, paano pa umulaan ng Vice President yan? Paulit-ulit na sinasabi po no na clarificatory hearing yung kahapon and the next couple of hearings also April 22 no. Ano yung na-clarify po para sa inyo? Anong mga main points na na-clarify po talaga? Sa akin, number one, na-clarify sa akin yung bigayan ng mga pera. Na-clarify sa akin yung pagbigay ng 25 million sa kanya, na nakabili siya ng mga motorsiklo, sapagkat sinabi niya, natatago ko pa ang mga dokumento. Natatago ko ang mga ORCR niyan. Na-clarify din sa akin yung mga bangko, sapagkat nag-take siya ng oath na wini-waive niya ang bank secrecy. So, ibig sabihin nun, talagang i-open ng AMLAC yung mga bangkong yan. Then, na-clarify sa akin yun. Yeah. Na-clarify din sa akin
Cheryl, yung Cheeky po, sorry. na-clarify din po sa akin yung sinabi ng COA na dininay nila ang appeal, Yeah. Vice President. Yung binababalik. Sapagkat ibinabalita sa social media na walang tinatawag na kaso sa COA. Pero nakita namin sa COA na talagang inaffirm nila ang perang nagastos. In fact, hindi lang 73 million kundi 375 million. Oo. Although, syempre, may appeal pa. Pero yung appeal na gagawin ng Vice President would be in the Supreme Court. Ramil Madriaga is a polluted source. Galing na mismo kay Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na questionable ang kredibilidad ng star witness ng Kamara sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Si Rodriguez ay miyembro ng House Justice Committee na nagpatawag kay Madriaga. Siya rin ay isang abogado at law professor. He is facing kidnapping with murder charges. In 2021, one member of the anti-kidnapping gang was killed. The PNP member of the anti-kidnapping gang. And then they were arrested in 2022, 2023. That's why he is in jail. And now we're going to give credence to a polluted Chair. affidavit. Para kay retired AFP General Virgilio Garcia, isang kalapastanganan na mas pinaniniwalaan ng House Justice Panel ang isang katulad ni Madriaga kumpara sa 18 ex-soldiers na nagsiwalat sa Maleta expose. Mas pinapaniwalaan pa nila yung convicted criminal at binibigyan nila ng kredibilidad kumpara doon sa mga dating nagsilbi sa ating bayan para sa ating kaligtasan, para sa ating kalayaan. Si Madriaga ay kasalukuyang nakakulong sa BJMP Annex 2 sa Taguig City kaugnay ng pending kidnapping case. Inilarawan na rin siya noon ng PNP bilang mapanganib na sindikato. Si Sagip Representative Paolo Marcoleta isiniwalat na ayaw umunong ipabanggit sa committee hearing nitong Martes, April 14, ang criminal records si Madriaga. Diin ni Marcoleta, mistulang sacred cow ito o bawal punahin at questionin kahit nakasama sa most wanted list ng PNP anti-kidnapping group. Bakit ngayon wala tayong nadidinig na kung ano-anong mga pang-discredit? Ikaw, criminal ka, convicted ka, ikaw may pinatay ka, may kinidnap ka yung mga ganun ba? Sa halip na suportahan, giit ni Attorney Garcia na inahanap ngayon ng mga otoridad ang 18 ex-soldiers matapos isa publiko ang deliveries ng male-maletang pera na pangsuhol sa mga malalaking personalidad na sangkot umano sa korupsyon. Bukod sa pinakahanap ay sinaraan pa umano ng kasalukuyang pamahalaan ayon kay Attorney Garcia ang mga dating sundalo para i-discredit ang kanilang expose. Pero si Madriaga, kahit kriminal, giit ni Garcia ay may stulang ayos lang sa Kamara. Pagkatapos walang nanging-question sa kanya, kung totoo pala yung sinasabi mong paldo-paldo ka at marami kang perang binibigay sa iyo yung Vice President, ba't kailangan mo mangidnap? Giit ng dating general, namulat na ang taong bayan sa ganitong mga storya. Hinihimok naman ito ang publiko na huwag magpadala sa mga nagbabalita na halatang may pinapanigan at hindi ayon sa katotohanan. There is a point of order, Let us clarify, Honorable we're trying to Rodriguez. protect somebody who's a polluted source. In fact, in Madam the cases Chair, of the Honorable Supreme Court, Rodriguez, there's a point of order. Anything under the sun, kahit sino magsalita, basta laban kay BP, tatanggapin nila Pagkatapos yung lahat ng nagsasalita para sa katotohanan, para sa pananagutan, para sa hustisya, suspect, sinungaling, walang bisa ang sinasabi. Saan ka nakakita ng ganitong klaseng gobyerno?